karaniwang tanghalian sa isang pampublikong high school. Ang mga estudyante ay nakakalat sa buong kampus, ang ilan ay kumakain, ang iba ay nagpapahinga, at ang ilan ay nakikilahok sa iba't ibang aktibidad. Sa gitna ng maingay na kapaligiran, isang maliit na grupo ng mga estudyante ang nagpasya na maglaro ng isang laro na malapit ng magdulot ng malubhang kahihinatnan. Pinili nila ang popular na Spirit of the Glass, isang laro na gumagamit ng isang baso na inilagay sa isang papel na may mga letra at numero. Sa isang seryosong tono, sinimulan nilang sabihin ang mga kinakailangang kataga at nagsimulang magtanong, kunwari gumagalaw ang baso bilang sagot. Lumipas ang oras at nang mawala na ang interes sa laro, isa sa mga estudyante ang walang ingat na itinapon ang baso, nabasag ito sa maraming piraso. Nang mga 1:30 ng hapon, habang abala ang mga guro sa pagtuturo sa kanilang mga klase, isang nakakapanindig balahibo na pangyayari ang naganap. Isang bahagi ng paaralan ay nalubog sa isang hindi natural na kadiliman. Isang malaking puno sa loob ng campus ang natatakpan ng madilim na mga ulap, habang sa labas ng mga gate ng paaralan, maliwanag ang sikat ng araw. Nagsimulang magpakita ng kakaibang pag-uugali ang mga estudyante, ang kanilang mga mata ay nanlilisik at pulang-pula. Isang pari, si Father Rico, ang tinawag upang tulungan sila. Nang pumasok siya sa paaralan, nakaramdam siya ng isang masamang presensya na nagmumula sa isang matayog na puno. Ipinalam niya sa principal na kahit kaya niyang exorcism ang mga apektadong estudyante, ang ugat ng problema ay mas malalim. Dahil sa desperasyon, humingi ng tulong ang paaralan sa isang albularyo si Lolo. Pinagsama-sama niya ang mga hindi apektadong estudyante at guro at nagsagawa si Lolo ng isang ritual na may kasamang paghahain ng dugo ng manok na puti at Latin na salita. Habang pumapasok siya sa puno, napuno ang paaralan ng mga tunog ng isang matinding labanan. Mahirap at nakakapagod ang laban sa loob ng puno. Si Lolo, isang bihasang manggagamot, ay napilitang itulak ang kanyang sarili sa kanyang limitasyon. Ang mga mapanghimagsik na espiritu, pinapangyari ng siglo ng galit at pagsisisi, ay nakipaglaban ng buong lakas upang matalo siya. Sumakit ang kanyang katawan, nanlalabo ang kanyang isip, at humina ang kanyang espiritu. Gayunpaman, nagpatuloy siya. Ang kanyang determinasyon ay bunga ng kaalaman niya na ang kaligtasan ng maraming buhay ay nakasalalay sa kanyang tagumpay. Sa wakas, pagkatapos ng tila isang walang katapusang labanan, lumabas si Lolo mula sa puno. Ang kanyang mukha ay namumutla at payat. Nagawa niyang maisara ang gateway patungo sa underworld, ngunit ang tagumpay ay may malaking kapalit. Ang labanan ay nagpatanda sa kanya ng ilang taon at halos hindi na siya makatayo dahil sa panghihina. Ipinaliwanag niya na nakabaon sa ilalim ng puno ang isang kayamanan mula sa ikalawang digmaang pandaigdig na binabantayan ng mga mapaghiganti na espiritu. Hindi lamang sila mga kaluluwa ng mga namatay, kundi mga kaluluwa ng mga katutubong tao na dinakip at pinilit magtrabaho noong ikalawang digmaang pandaigdig. Nang malapit ng matalo ang dayuhan, pinatay sila at inilibing ang kanilang mga bangkay kasama ng kayamanan. Ang kanilang galit at sama ng loob ang naging dahilan upang sila ay maging masamang spirito na nakakulong at naging tagapangalaga ng nakatagong kayamanan. Ang kanilang galit ay napukaw nang hindi sinasadyang mabuksan ng isang estudyante ang pintuan patungo sa kanilang mundo. Nagbabala si Lolo sa komunidad ng paaralan na huwag subukang tawagin ang mga espiritu o guluhin ang nakabaong kayamanan. Ang mga kahihinatnan ay maaring maging malubha dahil maaring muling mabuksan ang pintuan na magbibigay daan sa mga masamang-asamang espiritu na muling maghasik ng kaguluhan. Idiniin niya na halos ikamatay niya ang laban at hindi niya sigurado kung kaya niyang harapin ang isa pang ganitong pagsubok.